So, good afternoon, everyone. We are now on our second topic sa semifinal, ang canoeing and kayaking. So, unsa man ang canoeing and kayaking? So, canoeing and kayaking are both water activities involving paddling, small crafts, but they differ in both design, paddling equipment, and posture paddling. So the history was originated thousands of years ago with Native Americans for hunting, fishing, and transport. So it became a sport in the 19th century after British writer John MacGregor founded the Royal Canoe Club in 1866. So ang canoeing kuno og kayaking activity canoeing and kayaking parehas lang ang water activities nga nag-involve og paddling, small crafts but lahi siya in both design, paddling equipment and posture. So ang history kuno sa canoeing and kayaking is originated thousand years ago with Native Americans for hunting and fishing and transport. So nahimo siyang sport sa 19th century pagkahuman ni British writer John MacGregor nga maoy founded sa the Royal Club Canoe in 1866. So same lesson, same objectives of the lesson gihapon. Next, we have a demonstration, the paddle power and canoeing and kayaking demo. So di ma-play ang canoeing kay loading kay siya. We have here kayaking. So let's proceed. So differences between canoes and kayak. So unsay diferensya nilang duha? So ang kayak ug ang kanoy mao'y duha ka klase sa kalihukan sa tubig diin gigamit ang gagmay nga bangka ug ginapangihap gamit ang paddle. So in the slide, we have here kayak has an enclosed deck. So unsa man na siya? Adunay tapos nga lawod ug walay bukas nga bahin sa ibabaw kundili ang lugar diin molingkod. So allows for seated position ang tawo nga naglingkod nga diretso nga mga batiis. So we have here equipped with double-bladed paddles. So gigamit ang double-bladed paddle adunay duha ka dila sa matag kilid sa paddle. So si canoe naman has an open deck. So siya adunay bukas nga lawod, features an elevated bench meaning adunay taywo taywo taywuan nga taas mahimo kung kang mulingkod o maghilis dinhi. So equipped with single-bladed paddle. So usa ra ka dila sa usa ka kilid lamang sa paddle. So next, mao toy difference between canoes and kayak. So we have here historical background of the canoes and kayak. So gibutang ani nga canoes is designed for easy transport with wooden ribs and traditionally crafted from tree rank. So kana kuno siya is ang kanoy kuno is gihimo kini aron dali madala, adunay kini nga balhibo nga gikan sa kahoy o karaan nga pinaagi sa paghimo mao ang paggamit sa tibok nga punuan sa kahoy. So these are used kayaks. These are used for hunting and are made from the same materials as canoes. So ang kayak kuno is gigamit kini sa una alang sa pagpangayam pareha sa usab kini og materyales sa paghimo sa kanoy sama sa kahoy. So mo to historical background ni canoes and kayak. So the basic parts and characteristics of kayaks and canoes. We have length, beam, and bottom shape. So unsa man nay sa pasabot ana. So length, longer canoes and kayaks are faster. On the other hand, shorter canoes and kayaks are more manageable. So ang mas taas nga kayak ug kanoy mas paspas. So ang mas mubo dali makontrolan. So beam or wider canoes and kayaks provide better stability. Conversely, narrower canoes and kayak are faster. So ang mas lapad nga kayak ug kanoy labi kalig-on. So ang mas nipis
naman mo'y mas paspas. So, bottom shape. Flat bottom canoes and kayaks provide excellent stability. Round bottom designs after increased maneuverability. V bottom canoes and kayaks provide enhanced tracking and stability. So, ang V bottom kuno nga murag V nga letra is naghatag og labi ka maayong pagpadagan og pagpaglig-on. So sa picture makita ninyo ang usa ka tawo nga nagkayak sa dagat gamit ang double-bladed paddle ug nagsakay sa dalag nga kayak. Next, profile or slides. Canoe and kayak designs can be characterized by their sides profiles, which include tumble home, flared, and straight sides. So ang disenyo kuno sa kayak, makita ninyo sa picture, og kanoy mahimong mailhan base sa ilang porma sa kilid ug ano na yung tulo ka klase. Ang tumble home, flared ug straight side. So sa picture makita na to ang usa ka tawo nga nagkayak sa usa ka birdie nga craft naa sa dagat nga adunay kalinaw nga tubig o mga bukid sa background. So mo nay profile or side. Next, choosing a paddle. Single blade, double blade, length, and size. So a single-bladed paddle is typically used in canoeing, while a double-bladed paddle is commonly utilized in kayaking. So unsa man ni pasabot ana? Ang single-bladed paddle kuno usa ra ka dila. Kasagarang gigamit sa canoeing, samtang ang double-bladed paddle duha ka dila kasagarang gigamit sa kayaking. So the choice of paddle type depends on several factors including the paddler's physique, boat size, and preferred stroking technique. So, ang pagpili sa paddle nagawa sa daghang butang sama sa kadako ug kusog sa tawo nga mopagihap, kadako sa bangka ug ang paboritong paagi sa paghikap. So sa picture makita nato ang hulagway sa duha ka tawo nga nagkayak sa dalag nga craft sa dagat gamit ang double-bladed paddles nga adunay dalag nga dila. So next, activities for kayak or canoe. So there are various water activities for kayak or canoe. We have sea, white water, flat water, sailing, surf, kayaking, and marathon. So rito sa sea. So pagkayak o pagkanoy sa dagat. So ang white water, pagbisita sa mga batis nga adunay mauswagon nga tubig o rapids. So si flat water, paglakaw-lakaw sa tahimik nga tubig sama sa mga lanaw o mga sapa nga walay daghang agos. So sailing, paggamit sa kayak ug kanoy nga adunay layag, and surf kayaking, pagkayak sa mga balod, ug marathon competition nga pagkayak o pagkanoy sa taas nga distansya. So mo ni mga activities for various activities for kayaks or canoes. We have sea, white water, flat water, sailing, surf, kayaking, and marathon. So una is diri sa Albor sa Santa Fe Beach na ay kayaking pero karon kay wala na. Margiwala siya. So let's go to other equipment needed in canoeing and kayaking. So we have safety and convenience. So unsa man ang personal flotation device. So gamit aron malukso nga dili mahulog sa tubig. So helmet aron mapanalipdan ang ulo labi na kung nagkayak sa white water. Okay, for example, mahagbong mo dito at least man lang na protection sa head. Next, appropriate clothing. Mga sinina nga angay sa klima o klase sa kalihukan. Lisod pud og kuan ka barong Tagalog kanya gakayak ka. Di po na pwede. So appropriate clothing. Next, water. Aron malikayan ang pagkauhaw. So kinahanglan you bring water during the kayaking and canoe para dili ka dali uhawon, dili ka dali ma-dehydrate. So heat protection items. So sama sa sunblock, sombrero ug sunglasses aron mapanipdan batok sa init sa adlaw. So emergency kit is important para unsa man gamit kini alang sa mga kahimtang nga dili pa gipaabot. So mga medicine,
Itong mga tambal o for example masamad kinahanglan emergency kit. So other sea kayaking equipment o so dugang nga gamit nga is spesipiko sa pagkayak sa dagat. So in the picture, makita na to ang usa ka tawo nga nagkayak sa whitewater, gigamit ang helmet ug angay nga sinina nga nagpasabot sa kahinungdanon sa kaluwasan. So next, difficult levels of kayaking and canoeing. So sea kayaking and river rapids. So they offer a range of difficulty levels catering to participants from novice to advanced. So these levels are categorized from class 1 to class 6, indicating the varying degrees of challenge and skills required. So mga kalihukan kuno nagtanyag og lain-laing levels sa kalisod gikan sa novice bag-o pa hangtod sa advanced dalhasan na. And giklasipikar kini gikan sa class 1 hangtod sa class 6 nga nagpakita sa laing-laing grado sa hagit ug kahanas nga gikinahanglan. Next, the health benefits of paddling. Heart, muscle, torso, leg, and strength. So it improves cardiovascular health. So unsa man na siya? Nagpalambo sa cardiovascular health or nagpapalakas sa kasing-kasing ang mga dalan sa dugo. Next, it strengthens muscles in the backside, shoulders, and chest. So nagpalakas siya sa makaunuran sa likod, kilid, abaga, og dughan. So it uses core and leg muscle. So gigamit ang core ug mga kaunuran sa batiis, nagpalakas na siya sa mga kaunuran sa tunga-tunga sa lawas ug sa mga batiis. Next, conclusion or the summary. So ang kanoy kuno ug kayak adunay laing-laing gamit sa iba't ibang kalihukan sa tubig. Excuse me. So pareha sila adunay talagsaon nga kinaiya gamit og pamaagi sa pangihap. And ang mga kini angay alang sa mga lakaw-lakaw nga makapahimuot mga kalihukan sa sport ug paglibot. So mao na siya summary sa atong discussion about canoe and kayaking. So mga water activities. So historical connection. So during the pre-colonial era in the Philippines, indigenous people depended heavily on fishing and other aquatic activities for sustenance. So sa panahon kuno sa pre-colonial nga Pilipinas, ang mga katutubo nga tao nagsalig kaayo sa pangisda uban pang kalihukan sa tubig aron mabuhi. So the traditional fishing methods and marine navigation skills were passed down through generations and played a vital role in trade and community bonding. So ang tradisyonal nga paagi sa pangisda o kahanas sa pag-navigate sa dagat gipasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod og nagdula og hinungdanon nga papel sa pamaligya og pagkayusa sa komunidad. So the bangka or outrigger canoe symbolizes this rich maritime heritage. So ang bangka kuno or outrigger canoe mao simbolo sa kini nga daghang kahibalo og katingad-an sa atong maritime heritage. So mao to about canoe and kayaking, the water activities. So next time is we are going to discuss another water activities kay dili ta pwede mo adto dito sa swimming o dili pa nato i-discuss what are those water activities. So that's all for this afternoon and God bless.